Nangako akong hindi ako mapupunta sa kasiyahan na iyon, pero nag-iba ang lahat nang tumawag si Mara, kaibigan ng anak ko. Akala ko, isang ordinaryong salu-salo lang, mga salad, cake, tsismis tungkol sa trabaho at mga bata. Pero nagkamali ako. Hello, pangalan ko ay Luningning, 53 taong gulang na ina mula sa isang maliit na bayan sa Laguna. Hindi ako yung tipo ng babae na mahilig sa mga party, lalo na ang ganitong kinalulunan ng mga kabataan. Nakasanayan ko na ang katahimikan ng aming bahay, ang mga tahimik na gabi kasama ang pamilya. Kaya nang tawagin ako ni Mara, agad kong tinanggihan. Sapat na ang edad ko para alagaan ang sarili at iwasan ang gulo. Ngunit si Maya, ang anak ko, ay matyagang lumapit sa akin. Umupo siya sa tabi ko, tinititigan ako gamit ang kanyang mga matang palaging humihingi ng pabor mula pagkabata. Ma, please, mag-enjoy ka talaga. Mahilig ka sa teatro, di ba? May artista kang dugo. Hindi mo pa alam kung anong klaseng saya to, sabi niya nang may ngiting kay tamis na parang mailihim siyang itinatago. Napatingin ako sa kanya at naramdaman kong wala ng laban. Bukod pa dyan, may kaunting kuryosidad na rin ako. Ang tema ng party ay mga DJ na nagretiro. Hindi ko maintindihan ng husto, pero nang dumating ako, lahat ay naging malinaw. Ang lugar ay pinalamusya ng mga dekorasyong makulay at misteryoso, may mga costume na kakaiba, at tila isang malaking laro ang naghihintay. At dito nagsimula ang hindi inaasahan, ang mga quest ay ipinares sa mga duwa-duwa. Siyempre, inihanda na ni Maya ang lahat. Si Arman ang magiging partner mo, Anya, na may inosenteng ngiti na parang pinili lang ang pangalan mula sa isang sombrero. Si Arman ang asawa ni Maya at lagi kaming may magandang samahan. Madalas kaming mang-asar, magbiro at nagkakaintindihan ng walang kahirap-hirap. Isa siyang lalaking marunong makinig, hindi madamot sa payo. Nang lumapit siya sa akin, naghanda na akong harapin ang mahabang gabi. Ready na, partner, tanong niya habang iniabot ang kamay. Hindi tayo mawawala kung magkasama tayo. Kinikilala ko ang kanyang kamay at mumiti. Sana nga di tayo maligaw sa mga palaisipan. Hindi ako magaling dyan. Kaya ako ang mag-iisip, ikaw ang musang magbibigay sigla, sagot niya habang kumikindat. Dinala kami sa isang maliit na silid, ang pinto ay nag-click ng magsara. Ang kaba ay unti-unting pumuno sa dibdib ko. Ang silid ay may mahihinang ilaw, may lumang maleta sa gitna, at may placard na nakasabit sa pader. Ang inyong misyon ay makalabas ng hindi na ibubunyag ang lahat ng lihim. Binasa ko ito ng malakas at napangiti. Napakasimboliko ng mensahe. Tumingin si Arman sa akin, may halong kuryosidad. Ano nang ibig sabihin ng lahat ng lihim? Parang mga baraha, mga sikreto, at ang ating buhay, isang malaking palaisipan, di ba? Sagot ko. Tumango siya ng may ngiti. Lalo na kung ang isa sa mga baraha ay ang suot mong itim na blouse. Tumigil ako sandali. Nga, nakaitim akong blouse, isang simple, maluwag na silk blouse na may manipis na mga buttons. Hindi ito espesyal, pero elegante at comfortable. Palagi ka bang magbigay ng ganitong papuri? Tanong ko, pilit tinatago ang nanginginig na tinig. Lahat ng papuri ko, may dahilan, sagot niya habang yumuko sa maleta. Sabi niya, sige, simulan na natin ang misyon. Ako'y tumango at lumapit. Nakalok ang maleta, at may sulat na nakatabing sa tabi nito. Binasa ni Arman ang sulat ng malakas, habang ako'y nakatayo malapit sa kanya. Naamoy ko ang kanyang pabango, kahoy at kaunting citrus. Palagi siyang ganito amoy, ngunit ngayon ay mas tumatak ang bango sa akin. Teka, ano nang iniisip mo? Tanong niya sa akin. Wala talaga, di ako magaling sa mga palaisipan, sagot ko. Ngumiti siya. Sige, ikaw ang magiging moral support ko. Ayos yan, sabi ko. Manood lang habang ako ang nagtatrabaho. Magaling kang manood, biro niya, na hindi tinitingnan ang sulat. Naging pula ang aking mga pisngi. Siguro halata na ako o nagbibiro lang siya. Kahit kailan, si Arman ay balanse sa pagitan ng biro at seryosong damdamin. Hindi ko ito binibigyang pansin dati, pero ngayon, sa maliit na silid na iyon, bawat salita niya ay may ibang kahulugan. Nagsimula kaming maghanap ng mga susi at mga palatandaan. Ako ang naghahanap ng mga bagay, siya ang nag-iisip ng mga sagot. Nahanap ko ang isang maliit na sobre sa ilalim ng lumang upuan. Tingnan mo, sabi ko at iniabot sa kanya.
Nang magtagpo ang aming mga daliri, parang may kuryente na dumaloy. Nagkatinginan kami at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan, ngunit malapit kong matuklasan ang ibig sabihin nito. Magaling, partner, mahina niyang bulong. Lumayo ako sa bintana, pilit nagkukunwaring tumitingin sa labas. Ang puso ko ay tumatibok ng sobra. Tanga ako, isip ko. Siya ang asawa ng anak ko. Isa lang itong laro. Pero bakit parang may doble ang bawat salita niya? Nakita ko na, biglang sigaw ni Arman. Lumiko ako. Hawak niya ang isang maliit na susi. Ito ang susi ng maleta, sabi niya na may tagumpay sa tinig. Binuksan niya ito, at sa loob ay may bagong sulat at isang bote ng champagne. Congrats, pasado kayo sa unang yugto, tita, binasa niya. Inumin natin ito para sa tagumpay at maghanda sa susunod. Ngumiti siya ng may halong lihim. Saan tayo magdiriwang? Walang lugar na mas magandang pagdiriwang kundi dito, sagot ko. Binuksan niya ang bote, tumunog ang cork. Naghain kami ng 2 plastik na baso, at sabay naming ininom ang malamig na inumin. Tumingin siya sa akin mula sa itaas ng baso, at ang tingin na iyon ang nagpainit sa loob ko ng higit pa sa champagne. Alam mo, umpisa niya ng mabagal, lagi kong iniisip na hindi mo nabibigyan ng sapat na halaga ang sarili mo. Bakit naman, tanong ko? Dahil palagi mong sinasabi na hindi mo kaya ang mga bagay, pero sa totoo lang, kaya mo ang pinakamahalaga. At ano iyon, tanong ko, nang hihina ang boses. Ang maging interesante. Hindi ko alam ang sasabihin. Basta nakatitig lang ako sa kanya, ramdam ang init na bumabalot sa katawan ko. Hindi lang dahil sa inumin. Halos sabay na sumimula ang 2 yugto ng aming misyon. Ngunit di pa rito nagtatapos ang kwento. Ang tema ng party ay mga gisay na nagretiro, at sa una, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin niyan. Ngunit nang ako'y dumating sa bahay ng kaibigan ni Maya sa Lipa City, agad kong napansin ang kakaibang dekorasyon. Ang bawat sulok ng bahay ay punong-puno ng mga palatandaan na tila galing sa mga pelikulang easy thriller, mga lumang mapa, magnifying glass, at mga lihim na dokumento na nakakalat sa mga mesa. Ang mga bisita naman ay naka-costume, may mga suot na itim na Amerikana, mga salaming pangmata, at mga sombrerong nagpapalabas ng misteryo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kaorganisado ang event na pansin kong ang bawat bisita ay may kanya-kanyang papel sa kwento ng party. Ang tema ay parang isang malaking laro, isang quest na dapat malutas ng mga pares. Pinagpares-peres kami at syempre, si Maya ay inihanda na ang lahat. Si Arman ang magiging partner mo, sabi ni Maya nang may nakatagong ngiti. Napatingin ako kay Arman na asawa ng anak ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero maihalong kaba ang nadama ko sa kanyang presensya. Palagi siyang nakangiti at may maaliwalas na aura, ngunit sa gabing iyon, tila may ibang dating ang kanyang mga mata. Nang lumapit siya sa akin, iniabot niya ang kamay at sinabi, handa ka na, partner. Hindi ko maiwasang umiti. Sige, subukan natin. Dinala kami sa isang maliit na silid na may mahina, ngunit mainit na ilaw. Sa gitna ng silid ay isang lumang maleta na may kandado. Sa pader ay nakasabit ang isang piraso ng papel na may nakasulat, ang inyong misyon ay makalabas ng hindi na ibubunyag ang lahat ng lihim. Binasa ko ito ng malakas habang si Arman ay nakatingin sa akin ng maihalong kuryosidad. Napangiti ako sa kanyang sinabi, lalo na kung ang isa sa mga baraha ay ang suot mong itim na blouse. Hindi ko inaasahan ang komento at tumigil ako sandali. Nga naman, nakaitim akong blouse na tila nagbibigay ng kakaibang dating. Ngunit sinikap kong tumawa at sagutin siya ng bahagya, palagi ka bang nagbibigay ng ganitong papuri? Lahat ng papuri ko, may dahilan, sagot niya habang yumuko sa maleta para kunin ang unang clue. Nagsimula kaming maghanap ng susi at mga pahiwatig. Sa bawat galaw niya, naamoy ko ang kanyang pabango, isang halong kahoy at citrus na dati ay hindi ko gaanong napapansin. Ngunit ngayon, tila ito ang naging musika ng gabing iyon. Habang naglalaro kami, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan namin. Sa isang pagkakataon, nang magtagpo ang aming mga daliri habang iniabot ko ang isang sobre sa kanya, parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan namin. Nagkatinginan kami ng matagal at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Magaling, partner, mahina niyang bulong sa akin. Lumayo ako sa bintana, pilit tinatago ang aking labis na kaba.
Ang puso ko ay tumibok ng mabilis habang iniisip kung ano ba ang nangyayari sa amin sa loob ng maliit na silid na iyon. Biglang sumigaw si Arman, nakita ko na. Lumiko ako at nakita siyang hawak ang isang maliit na susi. Ito ang susi ng maleta, sabi niya na may tagumpay sa tinig. Binuksan niya ito at sa loob ay may bagong sulat at isang bote ng malamig na champagne. Congrats, pasado kayo sa unang yugto, tita, binasa niya. Inumin natin ito para sa tagumpay at maghanda sa susunod. Umiti siya ng may halong lihim. Saan tayo magdiriwang? Walang lugar na mas magandang pagdiriwang kundi dito, sagot ko. Binuksan niya ang bote, tumunog ang cork. Naghain kami ng 2 plastik na baso at sabay naming ininom ang malamig na inumin. Sa kanyang tingin, may kakaibang init na bumalot sa akin, higit pa sa epekto ng champagne. Alam mo, simula niya ng mabagal, lagi kong iniisip na hindi mo nabibigyan ng sapat na halaga ang sarili mo. Bakit naman, tanong ko? Dahil palagi mong sinasabi na hindi mo kaya ang mga bagay, pero sa totoo lang, kaya mo ang pinakamahalaga. At ano iyon, tanong ko, nang hihina ang boses. Ang maging interesante. Hindi ko alam ang sasabihin. Basta nakatitig lang ako sa kanya, ramdam ang init na bumabalot sa katawan ko. Hindi lang dahil sa inumin. Halos sabay na sumimula ang 2nd yugto ng aming misyon. Ngunit di pa rito nagtatapos ang kwento. Hindi ko pa rin maintindihan ng lubos kung bakit ako napilitang pumunta sa party na iyon sa bayan ng Lipa. Isa akong babae na mas gusto ang tahimik na gabi sa bahay kaysa sa gulo ng mga pagtitipon, lalo na ang mga ganitong klaseng event na may temang mga DC na nagretiro. Ngunit nang sabihin ni Maya, anak ko, na sigurado siyang magugustuhan ko ito, hindi na ako nakatiis. Pagdating ko sa bahay ni Aling Nena, ang kaibigan ni Maya at ang host ng party, agad kong napansin ang kakaibang atmosphere. Ang mga bisita ay suot ang mga costume na parang galing sa pelikula ng mga espiya, may mga itim na Amerikana, mga sombrero, at mga salamin sa mata na nagpapahiwatig ng misteryo. Ang buong lugar ay may mga dekorasyong nagbibigay ng impresyon na tayo ay nasa isang lihim na misyon. Agad akong pinagpares kay Arman, asawa ni Maya. Palagi kaming may magandang samahan, kaya natuwa ako nang malaman na siya ang magiging partner ko sa game. Nang lumapit siya at iniabot ang kamay, naramdaman ko ang isang kakaibang kilig sa dibdib ko. Handa ka na, partner, tanong niya na may ngiti. Umiti ako at niyakap ang pagkakataon. Sige, subukan natin. Dinala kami sa isang maliit na silid na may mahihinang ilaw. Sa gitna, may lumang maleta na may kandado at isang sulat na may nakasulat, ang inyong misyon ay makalabas ng hindi na ibubunyag ang lahat ng lihim. Binasa ko ito ng malakas habang tinititigan ako ni Arman ng may kuryosidad. Lalo na kung ang isa sa mga baraha ay ang suot mong itim na blouse, biro niya. Natawa ako kahit medyo nahihiya. Ang blouse ko ay simple lang, itim na silk na maluwag at elegante. Palagi ka bang ganito magpuri, tanong ko, pilit kinokontrol ang nanginginig na tinig. Lahat ng papuri ko, may dahilan, sagot niya habang yumuko sa maleta para kunin ang unang clue. Nagsimula kaming maghanap ng mga susi at mga palatandaan. Sa bawat galaw niya, naamoy ko ang kanyang pabango, kahoy at kaunting citrus. Ang amoy na ito ay tila musika sa aking pandama. Habang naglalaro kami, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan namin. Sa isang pagkakataon, nang magtagpo ang aming mga daliri habang iniabot ko ang isang sobre sa kanya, parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan namin. Nagkatinginan kami ng matagal at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Magaling, partner, mahina niyang bulong sa akin. Lumayo ako sa bintana, pilit tinatago ang aking labis na kaba. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis habang iniisip kung ano ba ang nangyayari sa amin sa loob ng maliit na silid na iyon. Biglang sumigaw si Arman, nakita ko na. Lumiko ako at nakita siyang hawak ang isang maliit na susi. Ito ang susi ng maleta, sabi niya na may tagumpay sa tinig. Binuksan niya ito at sa loob ay may bagong sulat at isang bote ng malamig na champagne. Congrats, pasado kayo sa unang yugto, tita, binasa niya. Inumin natin ito para sa tagumpay at maghanda sa susunod. Umiti siya ng may halong lihim. Saan tayo magdiriwang? Walang lugar na mas magandang pagdiriwang kundi dito, sagot ko. Binuksan niya ang bote, tumunog ang cork. Naghain kami ng 2 plastik na baso, at sabay naming ininom ang malamig na inumin.
Sa kanyang tingin, may kakaibang init na bumalot sa akin, higit pa sa epekto ng tiyampag. Alam mo, simula niya ng mabagal, lagi kong iniisip na hindi mo nabibigyan ng sapat na halaga ang sarili mo. Bakit naman, tanong ko? Dahil palagi mong sinasabi na hindi mo kaya ang mga bagay, pero sa totoo lang, kaya mo ang pinakamahalaga. At ano iyon, tanong ko, nang hihina ang boses. Ang maging interesante. Hindi ko alam ang sasabihin. Basta nakatitig lang ako sa kanya, ramdam ang init na bumabalot sa katawan ko. Hindi lang dahil sa inumin. Halos sabay na sumimula ang ikalawang yugto ng aming misyon. Ngunit di pa rito nagtatapos ang kwento. Hindi ko inasahan na ang simpleng imbitasyon sa party ay mauwi sa isang gabi na puno ng sorpresa at kakaibang damdamin. Nang matapos naming inumin ang malamig na tiyampag, biglang nagbago ang ilaw sa maliit na silid. Sa pader ay lumabas ang isang bagong mensahe na para bang nakaproject mula sa isang lumang proyektor. Nakita mo ba to? Tanong ko kay Arman habang nakatitig kami sa mga salitang naglalarawan ng bagong hamon, hanapin ang tatlong susi. Isa ay nasa ilalim ng sahig, ang isa ay nasa dilim, at ang huli ay nasa lugar kung saan nagtatagpo ang katotohanan. Napangiti si Arman at agad siyang bumaba sa tuhod, sinimulang himayin ang mga kahoy na sahig. Ako naman ay hawak ang isang maliit na flashlight mula sa maleta, inililiwanag ang bawat sulok ng silid. Ang liwanag ay dumadaloy sa kanyang mga balikat at braso, na para bang nagbibigay buhay sa kanyang kilos. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya, may kakaibang alindog sa paraan ng kanyang paggalaw. Pasok dito ang ilaw, sabi niya habang itinuturo ang isang madilim na sulok sa ilalim ng isang lumang mesa. Lumuhod ako at itinutok ang flashlight sa lugar na iyon. Nang maramdaman kong napakalapit namin sa isa't isa, ang kanyang kamay ay bahagyang humawak sa aking braso upang tumulong. Isang mabilis na kuryente ang dumaloy sa akin nang magtagpo ang aming mga balat. Meron, sigaw niya nang mahanap ang unang maliit na susi. Ang mga mata niya ay kumikinang, at hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kagwapo sa liwanag ng flashlight. Tumayo siya, at sa di inaasahang pagkakataon, napalapit siya sa akin ng napakabilis. Ang hangin sa pagitan namin ay naging makapal at para bang tumigil ang mundo. Sige, susunod na susi, bulong niya nang halos marinig ko lang. Natawa ako upang mawala ang alon ng tensyon. Kung may sumagi sa'yo, gagamitin ko itong radyo, ha? Sabi ko sabay hawak sa dibdib para ipakita na nagbibiro lang ako. Ngumiti siya at sumagot, ayos, pero mag-iisip na rin ako ng mga code words para sa mga susunod na palatandaan. Pindot ng ilaw at ang silid ay naging ganap na madilim. Lumingon ako kay Arman at hinanap ang aking flashlight, ngunit sinabi niya, patayin mo na lang ito. Sa kadiliman, nakita ko ang mga maliliit na bituin na kumikislap sa kisam. Ang mga ito ay bumuo ng isang pattern na tila naglalaman ng susi sa susunod na hakbang. Magkahawak kamay kami at habang tinitingnan ang mga kumikislap na ilaw, napansin kong hindi niya inalis ang kamay sa aking braso. Ang mga bituin ay parang mga palatandaan, sabi niya habang nakatingin sa kisam. Tingnan mo roon, tila nagtuturo ito sa isang bahagi ng bookshelf. Pinailaw ko ang flashlight at sabay naming nilapitan ang lumang bookshelf na puno ng mga makakapal na libro. Isa-isa niyang hinila ang mga libro at sa bawat galaw, nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan sa likod ko. Nang maramdaman ko ang isang bahagyang pagdampi sa aking balikat, hindi ko maiwasang huminga ng malalim. Hetong ang susi, sigaw niya nang mahanap ang ikalawang maliit na susi na nakatago sa likod ng isang lumang encyclopedia. Ngunit bago pa man kami makapagdiwang, biglang kumulog ang ilaw. Ang mga ilaw ay nag-flash-flash, at ang buong silid ay napuno ng kakaibang tensyon. Nakatitig sa akin si Arman nang halos hindi ko mapigilang mapanganga. Sigurado ka ba na bahagi ito ng laro? Tanong ko ng mahina. Nakangiti siya ng may halong hiwaga. Kung hindi, ito ang pinakamagandang improv na nakita ko kailanman. Habang nagbabalik ang ilaw, napansin kong napalapit siya ng husto sa akin. Ang mga mata niya ay tila naglalaman ng lihim na hindi pa niya handang sabihin. Hindi ko na mapigilan ang pagtibok ng puso ko, at sa isang iglap, ang mundo namin ay tila nag-ikot lamang sa pagitan ng aming mga tingin. Ngunit ang huling susi ay naghihintay pa rin, at ang aming misyon ay hindi pa tapos. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling iyon sa loob ng maliit na silid sa bahay ni Aling Nena sa Lipa. Ang ilaw ay nag-flash,
at si Arman ay napakalapit sa akin na halos maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking bala. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na tila may gustong sabihin ngunit hindi pa handang ipahayag. Ngunit kailangan naming magpatuloy. Naghahanap pa rin kami ng ikatlong susi, ang susi na magbibigay linaw sa buong misyon. Habang naglilipat kami ng mga lumang kahon at nagbubukas ng mga kabinet, naramdaman kong bawat kilos niya ay may ibang kahulugan. Hindi na ito simpleng laro lamang. Ang bawat tingin ay tila may dalang emosyon, at ang mga sandaling ito ay nagiging mas matindi kaysa sa inaasahan ko. Nasaan kaya ang huling susi? Tanong ko habang sinusuri ang isang lumang salamin na may kahoy na frame. Tumingin siya sa akin at mumiti. Baka nasa likod ng salamin. Pinunasan namin ang alikabok sa frame at dahan-dahang tinanggal ang salamin mula sa pader. Sa likod nito, may nakakabit na maliit na susi na kumikinang sa ilaw. Mayroon na tayo, sigaw ko nang sabay sa kanya. Ngunit sa pagkuha ko ng susi, napansin kong napakalapit na namin sa isa't isa. Ang kanyang mga kamay ay nakalapat sa magkabilang gilid ng salamin, halos nakapikit siya habang nakatitig sa akin. Ang hangin sa pagitan namin ay naging makapal at ang puso ko ay tumibok ng malakas. Parang iba na ang laro ngayon, bulong ko sa sarili ko habang pinipilit kontrolin ang kaba. Ngunit may bagong hamon pa, isang maliit na kahon na may digital na lock ang nakalagay sa sulok ng silid. May nakasulat na sulat sa tabi nito, ipasok ang tamang code upang mabuksan. Ang code ay ang taon kung kailan nagsimula ang lahat. Pinag-isipan namin ito ni Arman. Ano nang ibig sabihin ng nagsimula ang lahat? Ang taon ba ng kapanganakan ng may-ari ng bahay? O ano? Sinubukan naming ipasok ang taon ng kapanganakan ni Maya, ngunit hindi ito bumukas. Baka ito ay tungkol sa atin, sabi ni Arman habang tinitingnan ako ng matindi. Para sa atin, tanong ko ng may pag-aalinlangan. Ang mga GC ay nagre-retiro kapag napagtanto nilang ang laro ay mas malaki kaysa sa inaakala nila, sagot niya na may kakaibang ngiti. Nilagay ko ang taon ng kasalukuyang taon sa keypad at tumunog ang lock. Bumukas ang kahon. Sa loob ay may isang malaking puting sobre na may tatak ng wax na may simbolo ng isang lihim na organisasyon. Hinawakan ko ang sobre at tiningnan ko si Arman. Ang mga mata niya ay naglalarawan ng halo ng kaba at pag-asa. Sigurado ka ba na ito lang ang laro? Tanong ko habang unti-unting binubuksan ang selyadong sobre. Ngunit bago ko pa man ito mabuksan, narinig namin ang mga palakpak mula sa labas ng silid. Ang pinto ay bumukas at bumalik kami sa realidad ng party. Congratulations! Naitala ninyo ang pinakamabilis na oras, 23 minuto, ang sigaw ng host habang nakangiti. Napalingon ako kay Arman at sa mga sandaling iyon, ang pagitan namin ay nagbago. Ang laro ay tapos na, pero ang kwento ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko pa rin matanggap ang nangyari sa loob ng maliit na silid na iyon sa bahay ni Aling Nena sa Lipa. 23 minuto lamang ang aming ginugol sa paglutas ng mga palaisipan, ngunit para sa akin, tila isang buong buhay ang lumipas sa mga sandaling iyon. Ang bawat segundo ay pumuno ng tensyon, ng lihim na damdamin at mga hindi nasabi na salita. Paglabas namin sa silid, sinalubong kami ng mga palakpak at ngiti mula sa mga bisita. Ang mga mukha nila ay puno ng paghanga sa aming naging performance. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ng iba, ang puso ko ay may bigat na hindi ko maipaliwanag. Ang tingin ni Arman sa akin ay iba, puno ng mga bagay na hindi niya sinasabi, at ako rin ay may mga lihim na iniingatan. Habang naglalakad kami papunta sa lugar kung saan may mga pagkain at inumin, naramdaman ko ang init ng kanyang tingin na sumusunod sa bawat galaw ko. Hindi siya tumingin sa akin ng diretsyo, ngunit alam kong naroon ang kanyang pansin. Umupo kami sa isang mesa, at nag-ayos ako ng aking damit, ang itim na blouse na ginawa kong paborito sa gabing iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit tila ito ang naging sentro ng mga nangyari sa amin. Hindi nagtagal, lumapit si Maya sa aming mesa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa saya at tagumpay. Kumusta na, Ma? Ang saya ba? Tanong niya na may halong pag-aalala. Ngumiti ako at sumagot naman, masaya. Pero minsan, ang partner ko ay parang nakakalimot na hindi kami nasa isang laro lang. Napangiti si Maya nang may pahiwatig, alam mo, Ma, alam ko kung bakit mo ito nagustuhan. Hindi lang ito simpleng party, ito ay isang pagkakataon para makita mo ang ibang bahagi ni Arman at ikaw rin.
Natahimik ako sa sinabi niya. Totoo naman, may kakaiba sa pagitan namin ni Arman sa gabing iyon. Hindi ko maipaliwanag kung ano, ngunit ramdam ko ang tensyon na nagmumula sa kanya. Lumipas ang ilang minuto at habang ako'y nag-iisa, napansin kong si Arman ay napalayo na sa akin, napapaligiran ng ibang mga bisita. Ang kanyang mga tawa ay parang may ibang kahulugan, isang lihim na hindi ko kasama. Bumalik ako sa aming mesa at ininom ang malamig na inumin na iniabot sa akin. Ngunit hindi ko mapigilang isipin kung ano ba talaga ang nangyari sa aming dalawa sa loob ng silid. Ang mga salita niya, ang mga tingin, ang bawat pagdampi ng kanyang kamay, lahat ay nag-iwan ng matinding bakas sa puso ko. Habang pinagmamasdan ko siya mula sa malayo, naisip ko kung paano kaya sana nagkakaroon ng ganitong damdamin sa pagitan ng manugang at biyenan. Dapat ba akong matakot? O dapat ko bang yakapin ang mga bagong emosyon na ito? Hindi ko alam kung paano ito mareresolba, ngunit isang bagay ang malinaw, ang gabing iyon ay hindi lang basta laro. Ito ay isang simula ng isang kwento na hindi pa tapos, isang lihim na naghihintay na madiskubre. At sa likod ng lahat, naroon ang isang tanong na bumabalot sa aking isip, paano kung ang laro na ito ay hindi lang isang laro? Hindi ko inakala na pagkatapos ng aming tagumpay sa unang bahagi ng laro, may mga lihim pang itinatago ang gabi. Habang unti-unting bumabalik kami sa kasiyahan, may kakaiba akong naramdaman, isang hindi maipaliwanag na tensyon na tila bumabalot sa bawat kilos ni Arman. Hindi ko matanggal sa isip ko ang mga sandaling magkalapit kami sa silid, ang bawat tingin, ang bawat pagdampi ng kanyang kamay. Biglang may napansin akong kakaiba. Sa kalagitnaan ng tawanan at kwentuhan, nakita ko si Arman na palihim na tumanggap ng isang maliit na papel mula kay Aling Nena, ang may-ari ng bahay. Hindi niya ito ipinakita sa akin o sa iba pa. Ang kilos niya ay napakaingat, halos parang may tinatago. Hindi ko mapigilang magtanong sa sarili, ano kaya ang laman ng papel na iyon? May kinalaman ba ito sa amin? Sa laro? O baka isang lihim na hindi ko dapat malaman? Habang nagpapanggap na masaya, pilit kong pinanood si Arman mula sa malayo. Hindi siya tumitig sa akin, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang mga mata, na tila may dalang mga tanong at pag-aalala. Sa isang sandali, nilapitan niya ako ng tahimik at ibinigay ang maliit na papel. Basahin mo ito kapag nag-isa ka, mahina niyang bulong. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. Ngunit tinanggap ko ang papel, at nanatiling tahimik habang siya ay bumalik sa kanyang mga kaibigan. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko mapigilang buksan ang papel. Ang laman nito ay isang lihim na pahiwatig, isang mensahe na nagbukas ng pinto sa isang mas malalim na misteryo. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Ang laro ay nagsisimula lamang. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito, ngunit ramdam ko na ang gabi ay may itinatagong mas malaking kwento kaysa sa isang simpleng party. Napaisip ako kung paano nagbago ang tingin ko kay Arman. Sa loob ng maikling panahon, naramdaman kong tila may bagong dimensyon ang aming relasyon, hindi na lang kami manugang at biyenan, kundi dalawang taong naglalakbay sa isang lihim na mundo na puno ng mga tanong at pagsubok. Habang nakahiga ako sa kama, hawak ang papel, naisip ko kung saan tayo dadalhin ng kwento na ito. Ang aking puso ay puno ng kaba, ngunit may halong pananabik. Ano kaya ang susunod na hakbang? At handa ba akong harapin ang mga susunod na lihim na ito? Ang sagot ay nakatago pa sa dilim, tulad ng mga bituin sa kisam ng maliit na silid na iyon. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang buhay ko ay hindi na magiging ganoon kadali tulad ng dati. Pagkatapos ng gabing iyon sa bahay ni Aling Nena, hindi na ako naging ganoon kalinaw sa mga nangyayari sa paligid ko. Ang maliit na papel na ibinigay ni Arman ay patuloy na bumalik sa isip ko, na parang isang lihim na naghihintay na mabuksan. Sa bawat sandali, naramdaman kong may mga bagay na hindi ko pa naunawaan sa pagitan namin. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa sala, dumating si Arman nang hindi inaasahan. May dalang 2 tasa ng kape, iniabot niya ito sa akin ng may ngiti. Para sa'yo, sabi niya nang may kakaibang lambing sa tinig. Hindi ko mapigilang mapansin ang kanyang pag-aalala sa mga mata, na tila may gustong sabihin pero hindi pa rin handang ilabas. May gusto ka bang sabihin? Tanong ko, pilit kontrolado ang boses. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim, at sa wakas ay nagsalita, alam kong nag-iba ang lahat pagkatapos ng party. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag, pero may mga bagay akong dapat sabihin sa iyo. Napaisip ako.
Ang bawat salita niya ay nagdudulot ng halo-halong emosyon sa puso ko, takot, saya at pag-asa. Hindi lang ito basta laro, patuloy niya. Ang tema ng party ay may malalim na kahulugan para sa akin. May mga bahagi ng buhay ko na hindi mo pa nalalaman at gusto kong maging tapat sa'yo. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga sinabi. Hindi na ito simpleng biro o kasiyahan, may lalim ang mga pangyayari. Handa akong pakinggan, sagot ko ng may pagdududa sa puso. Mula sa mga sandaling iyon, nagsimula ang isang mahirap ngunit makatotohanang pag-uusap. Ibinahagi niya ang mga lihim na bahagi ng kanyang buhay, mga pangyayaring nagbago sa kanya at mga desisyon na ginawa sa likod ng mga ngiti at biro. Hindi ko inaasahan na ang manugang kong kilala ko ng matagal ay may mga kwento palang hindi ko pa naririnig. At sa bawat pagbahagi niya, unti-unti kong naiintindihan kung bakit naging kakaiba ang gabing iyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Paano kaya ang magiging epekto nito sa aming relasyon, sa aming pamilya? Habang nag-uusap kami ng tahimik, naramdaman ko na ang mga hangganan ng aming relasyon ay unti-unting nabubuo muli, hindi na bilang manugang at biyenan lamang, kundi bilang dalawang taong naglalakbay sa isang bagong yugto ng kanilang buhay. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng mga lihim at pag-amin, may isang misteryo pa ring naghihintay na mabuksan. At sa bawat hakbang na aming tinatahak, ang tanong ay nananatili, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging kisisi na nagretiro? Ang gabing iyon ay naging isang sandali ng matinding emosyon at hindi inaasahang pangyayari. Habang nag-uusap kami ni Arman, ang bawat salita ay tila naglalaman ng mga lihim na matagal nang nakakubli sa ilalim ng aming mga ngiti at pagpapanggap. Ang kwento ng aming relasyon ay unti-unting nagiging masalimuot, puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ngunit habang lumalalim ang pag-uusap, naramdaman ko ang bigat ng sandaling iyon. Ang mga sinabi niya ay hindi lamang mga kwento, ito ay mga gabay sa isang landas na hindi ko pa nararanasan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pangakong hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko ang lalim ng kanyang damdamin. Sa isang iglap, ang lahat ng mga tanong at pag-aalinlangan ay nagmistulang apoy na sumiklab sa aking puso. Ang gabing ito ay hindi na isang simpleng party. Ito ay isang yugto ng pagbabago, ng pagtatapat, at ng pagharap sa mga hindi inaasahang damdamin. Ang mga salita ni Arman ay naging apoy na kumikislap sa dilim, nagpapainit sa aking kaluluwa. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng aming ugnayan bilang manugang at biyenan, may mga damdamin palang nag-aalab sa pagitan namin, mga damdaming nagmumula sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Sa gitna ng mga pangyayaring iyon, napagtanto ko na ang buhay ay puno ng mga sorpresa, mga lihim na kahit kailan ay hindi natin inaasahan na matutuklasan. Ang gabi ay naging isang simula ng isang masalimuot na kwento, isang kwento na puno ng pagnanasa, pangamba at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay ang malinaw, ang aming relasyon ay hindi na magiging ganoon lang tulad ng dati. May mga pader na unti-unting nagiging tulay, mga damdaming unti-unting lumalabas sa dilim. At sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang isang tanong na bumabalot sa akin, paano namin haharapin ang bagong yugto na ito? At ano ang magiging kapalaran ng aming kwento? Ang sagot ay nasa hinaharap, ngunit isang bagay ang tiyak, ang gabing iyon ay nag-iwan ng marka na hindi mawawala kailanman. Hindi ko akalain na ang simpleng imbitasyon sa party ay magdudulot ng ganito kalalim na pagbabago sa aking buhay. Sa loob ng bahay ni Aling Dena sa Lipa, naganap ang isang gabi na puno ng mga palaisipan, lihim, at damdamin na hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng aming matagumpay na paglabas mula sa silid na puno ng misteryo, nagbalik kami sa realidad ng party. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at tawa ng mga bisita, ramdam ko ang bigat ng mga nangyari sa pagitan namin ni Arman. Ang mga tingin, ang mga salitang hindi nasabi, at ang mga sandaling nagdulot ng kakaibang init sa puso ko. Habang iniinom ko ang malamig na inumin at pinagmamasdan si Arman sa kabilang dulo ng silid, naisip ko kung paano nagbago ang lahat. Siya, ang asawa ng anak ko, ay naging higit pa sa isang simpleng manugang sa gabing iyon. Ang aming relasyon ay nagkaroon ng bagong dimensyon na puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Habang nagpapalipas ng oras, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Arman, salamat sa magandang samahan. Matagal na akong hindi nag-enjoy ng ganito. Ang simpleng mensahe ay nagdulot ng kakaibang init sa puso ko at nagpangiti ako nang hindi ko mapigilan.
Ngunit sa likod ng ngiti, naroon ang isang lihim na tanong, ano ba talaga ang nangyari sa amin sa loob ng silid? At saan tayo dadalhin ng kwentong ito? Habang tinatapos ko ang gabi, nagpasya akong ilagay ang telepono sa tabi, ilingon ang ilaw at humiga. Ngunit ang isip ko ay gising pa rin, puno ng mga alaala ng gabi, ang mga lihim na tingin, ang mga hindi nasabi na salita, at ang mga pangakong nakatago sa pagitan namin. Sa huli, napagtanto ko na ang buhay ay puno ng mga misteryo at kwento na naghihintay lamang na tuklasin. At ang aming kwento, ang kwento ni Arman at ako, ay nagsisimula pa lamang. Ngunit isang bagay ang malinaw, kahit gaano man kalalim ang mga lihim, mayroon pa ring ilaw na magbibigay daan sa amin upang magpatuloy. At habang nakahiga ako sa dilim, ang puso ko ay punong-puno ng pag-asa at takot sa kung ano pa ang darating. Ang laro ay natapos, ngunit ang kwento ay nagsisimula pa lamang.